Baka talaga magalit ang isang ina kapag ang sarili niyang anak ang ginagawa ng masama at pinahiya sa harap ng maraming tao. Once na mga anak ko ng pakialaman mo, wala akong pakialam kung maagrabyado ko o hindi. Isang netizen ngayon ang matinding galit matapos direktang akusahan ng isang mag-asawa ang kanyang anak habang nasa loob sila ng airport shuttle bus sa NAIA Airport. Biruin niyo mga kababayan, imbes na maging masaya at masabik ang mag-ina dahil matagal silang hindi nagkita at naghiwalay, matinding trauma at pait ang inabot ng bata. Kasabay kasi ng napakaraming pasaherong pasakay ng eroplano mula Manila papuntang Cebu, bigla na lamang inakusahan ang kanyang anak na nagnakaw umano ng cellphone nang walang anumang malinaw na ebidensya o direktang patunay. Nagsisigaw yung babae doon sa shuttle bus ng Cebu Pacific. Direkta niyang inakusahan si Batang na kinuha yung phone niya. So isang malinaw na pamamahiya yun. Ito ang post ng kanyang anak. Ayon sa mismong post at pahayag ng anak, tahimik at normal lang silang nakaupo ng kanyang kapatid habang nagkukwentuhan nang biglang sumigaw ang isang babae sa likod. Bakit nasa bag mo yung cellphone ko? Dagdag pa niya, wala malang siyang nararamdamang humawak sa bag niya o naghulog ng kahit ano. At ang nakapagtatakang pangyayaring ito, napatanong na lang ang anak sa kanyang post. Isang uri kaya ito ng bagong modus, hindi ito pinapalampas ng pamilya. Sa halip na tumakbo, sila pa mismo ang nagpumilit na pumunta sa helpdesk at magpablatter laban sa mag-asawa sa Mactan Cebu Airport. Narito ang buong video kabayan. Panoorin at pakinggan nyo ang matinding pahayag ng ina para maging aware din kayo sa mga ganitong posibleng modus ng ilang sindikato. Baka ito ang bagong diskarte nila. Tanim cellphone para pigaan kayo ng pera o kaya ay laglag cellphone para kayo ay pagkapirahan. So ito, nagbabakasakali lang ako na sana makarating tong video na to doon sa mag-asawa na nagpahiya at nag-akusa sa anak ko doon sa NAIA noong Monday ng gabi. So sa iyo girl, Joanna, hindi ko na lang kukumplituhin kasi baka sumikat ka. Ngayon, yung ginawa ninyo sa anak ko, yun ay walang kabayaran. You directly accused my daughter of stealing your phone without even asking kung siya ba talaga yung kumuha ng phone mo. Dahil sabi mo, nakita mo sa bag ng anak ko. Ni hindi alam ng anak ko na nandun yung phone niya at hindi rin alam ng anak ko na kayo rin ang kumuha ng phone nyo doon sa bag niya. So before ng flight nila, 10 o'clock yung sakay nila, so nag-send ng message sa akin yung kaibigan niya. So pakipost na lang ng video at yan ang message. Nung una, akala ko ipaprank lang ako. Pero nung nag-send na sa akin ng voice message, ito yung voice message, ayan. Bale tita, kanina po nasa shuttle po kami papunta na po ng airplane. Sepak po kasi kami. Ngayon po, naandar na po yung shuttle and then kami po nila Kimi nila Katkat is nagtatawanan po. Tapos nakaharap kami kay Katkat kasi magkaharapan po yung pwesto namin. Si Katkat lang po nakaupo, nakatayo po kami dalawa ni Kimi. And then bigla po may babae na sumisigaw na hindi naman po namin pinapansin kasi nga nagtatawanan po kami. Tapos sigaw, pataas po na pataas yung boses niya kaya napalingon na po kami. It turns out po na si Kimi po pala yung sinisigawan niya at sinasabi ba't daw po na kay Kimi yung cellphone. Yung bag po kasi ni Kimi is nakabukas. Tapos sabi nga po nung nasa likod tayo namin is nakita daw po yung phone ng babae na yun sa bag ni Kimi kasi tinawagan daw po. Hindi na po namin nakita kung paano nila kinuha or paano nalagay po doon. And then ayun po, pinahiya po, napagsagutan po kami kasi na pinahiya po nila si Kimi Tapos yung sabi po namin, magpupusa sila ng mimintang ano naman po namin yung cellphone niya. Ito nahimik naman po siya. Tapos yun nga daw po pinipilit yung asawa at saka nung nasa likod po namin na nasa bag daw po nga ni Kimi nakita. So yun po, nireport po namin sa staff. Tapos nagre-request po kami ng CCTV and i-ask pa raw po kung meron nga po. Tapos yung bus po, yung shuttle po, parang wala po siyang CCTV. So yung gusto po namin mamaya pagka-land is parang sa amin na daw po yun if mag-file kami ng complaint or report or magkakaso po dahil sa pamamahiya po. Pero mag-help daw po ang SEPAC. Later po kakausapin daw po pag-take off ng sign, seatbelt sign po. Grabe po yung pagbibintang nila tita, tapos talagang taas po yung boses ng babae kaya tinalakan din po namin sila. Nakakanginig po sa gigil kasi ano naman po namin yung cellphone niya. In fact, tita, ang dami po namin yung gadgets sa bag. Nandun po yung mga laptop, switch, mga cellphone. So ano naman po namin yung cellphone nila. Tsaka kung magnanakaw ko si Kimi, ba't naman po niya iwang bukas yung bag niya. Kasi mali po natin may mga nan-trip or may unang nakuha tapos saktong nakabukas yung bag ni Kimi, dun po din wrap. So yung po tita, paalis na po yung airplane. Baka
mawala na po ng signal. Kaya, yun po, yung babae po is naka-red na long sleeve. Hindi ko po alam kung sure kung jacket po ba. Tapos asawa niya po naka-white polo shirt. So yun ang voice message at yun ang nangyari. So sabi ko, wag na wag ninyong palalampasin yung ginawa sa inyo. Pagdating nila dito sa Bactan Airport, so that was 1 o'clock na ng umaga. Kasi nagbiyahe na kami nung matanggap ko yung voice message na yan, na sabi ng mga anak ko, nakasakay na sila, bumiyahe na kami kaagad ng mga kapatid ko, ni Kuya at saka si Clint, para sunduin sila sa airport. So pagdating namin doon sa airport, syempre, ang una kong hinanap, nasaan na yung mga anak ko? Kasi naglabasan na labas na yung mga pasahero. Tapos sila wala pa. So tinawagan ko si Batang, sabi ko, nasaan na kayo? Sabi niya, man, nandito pa kami kasi kausap namin yung mag-asawa. Harap kami dito magre-report sila. So ipapablatter niya. So ito na nga, and then nakita ko na sila. So ito na yung eksena. Censored glass door yung nandun. Ngayon, pinigilan, kasi nag-ano na ako dun Tinitingnan ko na una kung ano nangyayari sa loob. So, hindi ko masyadong marinig kung ano nangyayari. And then, nagsinyas na sa akin si Batang na ganun. Ibig sabihin, kalma, makalma. Pati yung aking bunso ganun, kalma lang. Pero bilang nanay, na ginanon mo yung anak ko kasi based sa explanation nila, nagsisigaw yung babae doon sa shuttle bus ng Cebu Pacific. Nagsisigaw siya doon na direkta niyang inakusahan si Batang na kinuha yung phone niya. So isang malinaw na pamamahiya yun. Isang malinaw na public humiliation yung ginawa mong poking ina ka. Ha? Natagalipa, Batangas. Sa ginawa mo sa anak ko, magkababayan pa kayo, pareha pa kayong Batangya, pero itong ginawa mo sa anak ko, anyway, kahit sino naman, na walang karapatan na para ganunin ninyo. So ngayon, nung nandun na sila, gusto ko na sumugod. Susugod na talaga ako, sapok na talaga ako dahil kung ako nakapasok at hindi umarang sa akin yung mga pulis doon at mga taga Cebu Pacific, pagmumukha mong bokin ng inakang pagdakika ka, sa ginawa mo sa anak ko, hindi ko palalampasin yun. Tapos ito nga yung kapatid ko si Kuya, pinipigilan ako kasi alam nila pag ako nagalit Alam ng lahat kung gaano ako magalit, lalong-lalo na sa anak ko. Kahit sino sigurong magulang, mapwera na lang sa kakilala kong isang magulang. Pero pag once na mga anak ko ng pakialaman mo, puting ina mo, wala akong pakialam kung maagrabyado ako o hindi. So ito na, sabi ko, I will not let this pass. We will not let this pass. So kailangan panagutan mo yung ginawa mong pamamahiya sa anak ko. So, ang tagal pa bago na process kasi itong mga police marshal sa Mactan, hindi alam kung anong gagawin, kung paano nila i-solve tong problema. So, sabi ko doon sa isang police, sabi ko, sir, pwede bang may immediate action na kung ano ba talaga ang dapat gawin. So, yun nga, ang gusto kasi ng anak ko na ipablatter kasi nga, yung pag-akusa nila sa mga anak ko sa pagpapahiya niya kay Batang, hindi yun basta-basta. And besides, yun ng anak ko nung bunsong anak ko, first flight na yun, she was so happy, she was so excited. At saka excited din mga anak ko na magkita kami kasi 2 months kaming hindi nakita buhat nung umalis ako ng Cavite. I was so excited also na makita ko mga anak ko, pero iyon yung nangyari, very traumatic yung nangyari. So nang nandun na sa may, nandun na lahat ang mga pulis, nandun na din ang mga taga Cebu Pacific, ito pa daw ang sinabi ng babae. Kami na nga ang nanakawan. Gusto nila i-let go I-let go na lang yung nangyari, parang wala na lang nangyari, ganun. So, sabi ng babae, kami na nga yung nanakawan, kayo pa yung may ganang magreklamo. Yun ang sinabi niya sa mga anak ko. At may patunay yan, naka-blatter na yan, kasi sinabi nila yan, yun ang sinabi nila sa Kinabatang. Paano naman yung poking ina mo, yung damage na ginawa mo, yung pamamahiya mo in front of many people doon sa shuttle bus, sa harap ng maraming tao na ginanon mo yung anak, paano naman yun? Ha? Na ganun-ganon na lang? Paano nangyari? Kung inakusan mo or ikaw man ang magnanakaw, ha? Kung dumukot ka ng cellphone ng iba, the first thing that you should do is to turn off the phone. Tago mo yun sa kailaliman at patayin mo yun para hindi mag-ring. Pero ayon sa statement ninyo, bukas yung bag ng anak ko, pinaring ninyo, nakita ninyo doon sa bag ng anak ko. So, ang unang bumungad sa iyo, yung wallpaper ng maganda mong asawa na mukha na mong palakang napas mo, doon sa bag ng nakabuyang-yang na ganyan. Tapos, nung makita ninyo, sabi nyo, kinuha nyo. So, hindi alam ng anak ko kung paano napunta sa bag niya at hindi rin alam ng anak ko kung paano ninyo kinuha. So, ang nangyari, ang posisyon nila, nandun yung aking bunsong anak sa harapan, nandito daw si Batang at saka yung kaibigan niya, tapos may 2 lalaki pa sa likod ni Batang bago pa itong 2 mag-asawa na itong napakayayabang.
So, nung nandun na, nag-insist na ang anak ko, dito sa Mactan Airport, nag-insist ang anak ko na mag-request ng CCTV sa Cebu Pacific. So, I'm calling out the attention of Cebu Pacific kasi sa shuttle bus niyo po ito nangyari na please help my daughter na ibigay ang CCTV kasi gusto namin linisin ang pangalan ng mga anak ko kasi maraming mga tao na nandun na nagulong-bulong. May isa pa nga daw na ali na biglang ginanon ang bag. Tingin niyo sa anak ko magnanakaw? Mayroong pangalang iniingatan si Batang. She has 5,600,000 plus followers na nagtitiwala at nagmamahal sa kanya. At hindi sa isang utang inang cellphone mong magkano yung cellphone mo, nasisirain ang anak ko yon. Yung direkta mong pag-akasa sa kanya, hindi namin palalampasin yun. Ito na, ikaw ang nanakawan, di ba? Ikaw ang pinakaunang dapat mag-demand ng CCTV. You should be the first one to insist or mag-request ng CCTV footage. Pero anong ginawa mo? Ano sabi mo daw? I'm a manager. Do you know how long it takes to request for a CCTV? Diniscourage mo pa ang mga anak ko? Diniscourage mo pa na hindi basta-basta kumuha ng CCTV footage? Ikaw yung nanakawan, di ba? Dapat ikaw yung mag-demand. Pero nabaliktad, ang mga anak ko nag-demand ng CCTV kasi gustong patunayan ng mga anak ko at ihampas din sa putang ng pangit mong pagbumukha yung pag-akusa mo sa kanila. Ganon kabaho ang puwaki ng bunganga mo. Kaya sana makarating sa iyo tong video na to. Tapos nandun na kami sa opisina kasi nagpa-blatter na si Batang. So lahat na doon, in-explain na ni Batang ganyan. Nandun kayo, di ba? Tinitigan ko kung hindi kayo makatingin sa akin. Hindi ko inaalis ang mata ko. Sabi ko, kahit ganito kasingkit ang mata ko, sobrang nalaki ang mata ko sa inyong dalawa, hindi kayo makatingin sa akin. Tapos anong ginawa ninyo? Dahil napahiya kayo? So, nag-report din kayo doon? Pinablatter ninyo ako kasi nag-ingay ako doon sa airport? Natural nanay ako! Poking ina ka! Pasalamat ka nga dahil nakaharang yung mga pulis doon at mga taga Cebu Pacific na hindi ako papasukin Dahil kung nakapasok ang poking ina mo, kalbo ka sa akin at wala akong pakialam kung anong damage magagawa ko. Anak ko, yung pinakailman mo, pinahiya mo Sobrang bait niya ni Batang. Kaya nga sinasabihan ko yan, maging palaban ka minsan. Maging palaban ka. So, ayun na nga, anong ginawa ninyo? Pasalamat lang kayo dahil nirespeto ko pa yung mga anak ko. Kalma lang. So, nandun ako sa labas. Nandun din ang kapatid ko may pipigil sa akin. Na gusto na kita talagang pagsasampalin. Natulan naman hindi naman namin ini-invalidate yung naramdaman mo. Nung malaman mo na ganun. Pero hindi ka man lang muna nagtanong dahil napakaraming possibilities kung bakit napunta sa bag ng anak ko yung cellphone mong tatanga-tanga ka. Uula-ulaga, maas ka. So ito lang dahil hindi ka nag-apologize, hindi ka nag-sorry. Walang makitang kahit anong remorse sa'yo sa pagbintang mo sa anak ko. So yun yung rason kung bakit nagpa-blatter ang anak ko. Dahil talagang pag lumabas ang CCTV, isasampal talaga namin sa pagmumukha mo yung kagagahan mo at kaulagaan mo. Yung sobrang maas mong tatanga-tanga ka. Isasampal namin sa pagmumukha mo at nang ikaw naman ang mapahiya para maramdaman mo kung gaano ka-traumatic yung ginawa mo sa anak mo. Pasalamat ka, hindi nga siya nakapag-live nun Pasalamat ka walang video. Pero may video dito, ilalabas din namin yan. At nang mapahiya ka, sana nung time na yun, nilamas-lamas ka na, pinuhunan ka na sa pambabas dahil sa katangahan mo. Sobrang yabang mo. Huwag niyong gamitin kung anong title mo, kung anong degree meron ka para manliit ka, mambintang ka ng tao ng ganun-ganun kadali. So ngayon, dahil napahiya ka na at wala ka na siguro pambawi, anong ginawa mo dahil? Pinablatter mo, pati ako. Pinablatter mo yung, hindi kita dinuro. Hindi kita dinuro, hindi kita minura. Ang sabi ko lang, we will not let this pass. Panagutan mo, kasuhan mo yan, anak. Yun ang sinabi ko. So sabi mo, may ka ng CCTV doon sa Mactan Airport para blatter ko. Pero nagpla-blatter ka sa akin, hindi mo kinuha ang pangalan kong tatanga-tanga ka. Ano yun? Excuse na lang yun? Para kunwari, may laban ka? Para kunwari, hindi ka mapahiya sa katangahan mo, ulaga ka? Ngayon sabi mo, nasisira ang time mo. Ikaw ang gumawa, ikaw nag-create ng iskandalo. Ikaw yung naging bastos at pinahiya mo ang anak ko. Hindi ka man lang sana nagtanong or kaya kung nakita mo talaga sa bag ng anak ko yung cellphone mo, dapat binidyo mo dahil may isa pa naman kayong cellphone, di ba? Binidyo nyo or in-approach nyo ay Ineng or Iha or sino ka man. Bakit yung phone namin nasa bag mo? Hindi dapat ganun. Pero anong ginawa nyo? Hindi alam ng anak ko na napunta sa bag niya. Hindi niya rin alam kung paano nyo nakuha. So shout out din doon sa dalawang lalaki na nasa likod ng anak ko. Baka nga kasabwat kayo o baka mga modus operandi nyo na yan.
Mga budol kayo, baka kayo yung mga gawain nyo na yan. Kaya ito awareness na lang sa lahat ng nagbabiyahe. Hindi lang tanimbala ang nangyayari ngayon, tanim cellphone na din. So ano yung gusto nyo? Ha? Kailangan nyo ng pera? Mambudol kayo? Sabutahin nyo yung taong kaya ninyo sabutahin? So ngayon nananawagan ako sa Cebu Pacific na ilabas ninyo or tulungan ninyo na mailabas yung CCTV na yan dahil yun lang ang magpapatunay kung sino talaga ang kumuha ng cellphone na yun at kung paano yun napunta sa bag ng anak ko. Kayo mga kababayan, sa tingin nyo, isang uri ba ito ng bagong modus na tanim cellphone sa airport? Kasi noong pinalagan at pinablatter ng magkakapatid ang mag-asawa, tila biglang natakot at hindi naging seryoso ang mag-asawa. Hindi humihingi ng kopya ng CCTV. Ano ang palagay nyo sa nangyaring ito? I-komento nyo ang iyong saloobin sa ibaba. Salamat!